guys, All here and welcome back to my channel. So for this video, we're going to test the world's most full coverage foundation, which is the Dermacol Makeup Cover. Super sikat to sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. May mga videos pa ako nakita na yung tattoo, tapos ginamit nila to as in na-cover nila. As in, parang isang swipe mo pa lang, natakpan na agad siya. Ganun siya ka full coverage. So, ako kasi talaga, ang gusto ko talaga sa foundations is maganda yung coverage. So, tingnan natin kung okay talaga to. And waterproof daw siya. And may SPF 30 and hypoallergenic siya. Actually, nabili ko to sa Lazada for 1499 ata. So, 15 din. Tapos, nalaman ko na meron palang shop sa Instagram, which is yung parang official distributor ata ng Dermacol. And binibenta na lang nila doon for 899 ata. Parang ganon. Tapos, sobrang laki ng patong sa Lazada. Yung shade ko dito is, ano binili ko? 218. Yun. Sana ito yung tamang shade for me. So, ito yung itsura ng box niya. Oops. And then, i-open natin. So, ayan. Mukha siyang, parang ointment. Diba? And gold siya, pero maganda nga eh. Dermacol Makeup Cover. Maliit lang siya actually, pero siguro a little goes a long way. So, ayan, meron siyang 30 grams. And nakalagay yung expiration date niya, so okay na okay yon. So, ang expiration nito is May 2020 pa. Tagal pa. So, pag inopen mo, ayan, nakaseal pa siya. So, kailangan mo siyang butasin with the cap. Ayan. So, gawin natin. Yun. Okay. Nabuksan ko na and i-dispense natin ng onte para makita natin. So, ayan. At least yellow undertone siya. Sana shade ko to. So, ayan siya. Sobrang thick ng consistency niya. Hindi siya nagdi-drip or anything. Sobrang thick niya talaga. And i-try natin siyang i-spread Grabe. Sobrang thick. And dito pa lang makikita mo na maganda yung coverage niya. Yung consistency niya, it reminds me of the Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. Ang kabaka ng pangalan. Isa yun sa mga favorite foundations ko. Kaya siguro kung halos same lang sila, baka magustuhan ko to. So, wala akong anything sa face ko ngayon except for moisturizer. Ang ginamit ko is the Eye White Aqua Moisturizer. As you can see, ayan, ang dami ko pa rin acne scars. And, ayan, meron din dito. And may bumps ako na onti sa forehead. So, sana matakpan niya yan. Sobrang taas talaga ng expectations ko dito sa Dermacol kasi, nga na siya, full coverage. Pero, ang isa ko pang hinahanap is sana nakakontrol niya yung oil ko kasi oily skin ako. So, sana full coverage siya, may oil control siya, and sana lightweight siya. Though, kapag full coverage kasi talaga yung foundation, hindi mo naman na maaalis yung pagka-heavy feeling niya. Pero sana kahit papano, hindi naman siya ganun ka-heavy to the point na parang uncomfortable ka nang suotin yung foundation. So, sa left side ng face ko, gagamit ako ng beauty blender, damp beauty blender, kaya ang laki niya na. And then, sa right side ng face ko, gagamit ako ng brush. Ayan. So, ayan. Magdi-dispense lang ako ng onting product para makita natin kung a little goes a long way talaga. Ayan lang. So, idadot ko siya sa face ko. Parang onti naman masyado. Parang naamoy ko siya sa face ko. Amoy cookies. Or gutom lang ako. Okay, so, i-blend ko na siya. Sobrang onti lang yung product na nilagay ko, pero ayan. Ba't ganon? Medyo disappointed ako. Hindi ganito yung ina-expect ko. Parang kita mo pa din eh. Fake ba itong nabili ko? Oh my gosh. Ayan, as you can see, medyo nakikita pa rin yung acne scars ko, diba? Patuloy pa natin isa pang layer. Sobrang dami ko na atang nilagay. Feel ko magkikik mamaya. So, ayan. May second layer na siya. And, na-build up naman yung coverage ko. Mas natakpan niya yung acne scars ko. Pero, ewan, parang
Hindi ko alam kung sinet ko ba ng sobrang taas yung expectations ko. Pero, based kasi sa mga nakikita kong reviews, lalo na pag international, yung as in like, sobrang daming pimples, as in like may ano pa, may nana pa ganyan. Tapos nako-cover niya in one layer. Tapos parang ako, nag-double layer pa ako. Tapos, medyo kita po yung acne scars ko. Though, hindi na ganun kakita. Pero ako kasi ma-art talaga ako. Pero this one, ito, okay na ako dito. Satisfied na ako dito. Hindi lang talaga yun yung ina-expect ko. Okay, sa kabila naman, gagamit tayo ng brush. Ayun nga pala, may pimple ako dito. Kanina ko lang nakita. Sobrang onti lang nung nilagay ko. So, hindi ko alam kung dahil doon. Kaya, kita pa rin yung acne scars ko. Okay, so may natira pa ako dito. Dagdagan pa natin. So, ayan na. Na-apply ko na with a brush. Pero, hindi ko alam. Though maganda tignan yung skin ko. Parang, ang dewy-dewy. So, na-cover naman yung acne scars ko. Pero, kita pa din siya. And meron na akong pimples sa nose. Ayan. Pero hindi niya na-cover. Ayan, nakitang-kita pa din. Bakit ganon? Okay naman siya i-blend with a brush and a sponge. Pero, ako, parang mas feel ko lang sa sponge. Kasi actually, di ako sanay gumamit ng brush. Gusto ko pang maglagay ng isa pang layer. Kaso natatakot ako kasi baka mag-cake na siya mamaya. Sa pores, hindi naman siya na-emphasize. So, okay yon. So, i-close up natin sa skin ko kahit ang pangit. Sorry! I don't have perfect skin. Ayan. Di ba makikita mo pa rin yung ano ko? Acne scars. And my bumps. Dito din, may kita mo parang may black pa din siya. So, ngayon, I'll finish the rest of my makeup and I will be right back. Hey guys! So, ayan, tapos na akong mag-makeup. Simple makeup lang, everyday makeup ko. And actually, maganda siya sa face. Maganda yung foundation sa face. Parang ang flawless niyang tignan. Okay na actually sa akin yung gantong coverage ng foundation. Parang masyado mataas lang yung expectations ko dun sa foundation. Kaya akala ko as in like, baka cover niya totally yung... Oops lang sa focus. Baka cover niya totally yung acne scars ko. Pero, na-cover naman niya though, medyo kita pa rin ng onting-onte. Kaya, ayun. So, the time now is 1:34 p.m. And I will be checking in later siguro pag mga 4 hours na ganyan or kapag may kailangan akong i-update sa inyo. Hey guys, so it is now 7:06 p.m. and mga 6 hours ko na itong foundation. Yeah, more than 6 hours. Kung nakikita niyo yung nails ko, wala na yung fake nails ko sa dalawang fingers. Kaya, hayaan nyo na yan. Naalis na rin yung isa! Ano ba? Kasi, ang ano na sa akin ito, ang tagal na sa akin ito. Kaya, so ayan, diba, sobrang shiny na ng face ko, lalo na dito, and sa nose. Sa forehead, hindi pa naman ganun ka-oily. Mas dito, oily siya. And, in fairness, hindi naman siya cakey. Hindi naman siya nag-cake. Kahit, diba, full coverage na siya. Tapos, pinatungan ko pa ulit kanina na isa pang layer. Akala ko magki-cake siya, pero hindi naman. And, bandang kanina, siguro mga 2 hours pa lang. Parang maganda siya tignan kasi medyo nagiging oily na ako, onting-onte. Tapos parang namimix yung oil sa foundation. Tapos parang mas maganda siya tignan sa skin ko. And nag-oxidize pala siya ng bongga. Ewan ko kung halata niya sa camera, pero sa personal, nag-oxidize talaga siya. Kanina nung nasa school kasi ako, tapos tinitignan ko yung sarili ko. Sabi ko, ay, ba't parang umitim? Nag-oxidize siya. Hindi siya gaano nag-settle sa smile lines ko. So, okay yun. Mag-blot na ba ako? Sige, since nasa bahay lang naman ako, hindi muna ako mag-blot. Mamaya na lang. Siguro, pag mga naka 9 hours na ako, pag last update ko, doon na lang ako mag-blot. So, it is now, mag na 9 o'clock na. Yung 9 p.m. na. 2 hours pa lang yung nakalipas since nung last check-in ko. Hindi pa ganun katagal.
Pero kasi, di ba sabi ko, mamaya na ako magbablot, pero hindi ko na kaya yung feeling sa face ko. Parang feel ko lagkit-lagkit ko, kaya gusto ko na sanang mag-blot. So, bali 8 hours ko nung suot yung foundation. Ngayon pa lang masasabi ko na hindi maganda yung oil control niya. So, sa nose muna tayo mag-blot. So, ayan na yung sa nose ko. Ayan, medyo unti lang yung sa forehead eh. Hindi lang siya. So, ayan na. Tapos na ako mag-blot. Ito yung nakuha ko sa ilong ko. Sa ilong lang yan. And then, ito yung sa ibang parts ng face ko. Sa forehead, sa cheeks, sa chin. Yan. Hindi masyado makita pero may onting transfer eh. Kanina nakalimutan ko sabihin na yung face ko parang nangangati. Hindi ko alam kung bakit. Nangangati siya pero hindi ko na lang kinamat kasi baka maano ko yung foundation, ma-rub off. Hindi naman ganito yung face ko kapag gumagamit ako ng ibang foundations. Dito lang talaga. Dito ko lang na-experience. Bigla tuloy ako napaisip lalo kung fake ba yung nabili ko. Kaya, sana hindi naman nung mahal-mahal. Tapos, fake lang pala. So, mag-wait ulit ako ng another 2 hours bago ako mag-check-in. And last na yon, sabihin ko na dun yung final verdict ko sa foundation na to. So, sa 2 hours na yun, tingnan natin kung magpo-produce ulit ako ng oil sa face. Ayun, I'll talk to you later. So, it is now 12:12 a.m. pala, hindi p.m. Pwede na ba ako mag-wish? Di ba 11:11 pag nag-wish? Pwede rin ba pag 12:12? Okay. So, ilang hours na ba since ang last check-in ko? Parang 3 hours ata. And ayan yung oil ko. Try ulit natin mag-blot para makita natin kung gaano karami yung oil. Nung first 2 to 3 hours nung kaninang umaga, ganito rin yung itsura ko. Diba parang, pwede naman, pwede na. Parang dewy lang talaga yung skin. Pero nung tumagal, ay sobrang oily na. So, ayan. Yan lang yung oil ko for 2 to 3 hours. So, onti lang yan. Okay, so for my final verdict, I think okay itong foundation na to kapag meron kang events or kapag kailangan mo lang talaga ng magandang coverage. Hindi siya for everyday. I think lalo na kapag may oily skin ka kasi yun nga, parang for me, hindi ganun kaganda yung pag-control ng oil. Parang kapag suot mo tong foundation na to, kailangan talaga every now and then mag-blot ka, mag-retouch ka, para ma-maintain mo yung matte look, ganon. So, para sa pros and cons, sa pros muna tayo. Maganda siya dahil medium to full coverage. Sabi nila na full coverage, pero for me, parang medium to full. Hindi ko alam kung, yun nga, sabi ko kanina, baka fake. Yung nabili ko, not sure about that. Pero, ayun, parang masyado lang talaga, parang na-disappoint ako kasi masyado mataas yung expectations ko sa foundation na to, thinking na yung tattoos nako-cover niya. Pero bakit yung acne scars ko, kahit naka 2 layers na ako, medyo parang black pa rin siya. Kita pa rin yung pagka-black ng scars. And yung second is, hindi siya ganun ka-heavy yung feeling sa face. Kahit na thick yung consistency niya, kahit full coverage foundation siya, hindi siya ganun ka-heavy. Ako, sanay talaga ako sa full coverage foundations, kaya alam ko yung parang mabigat sa face, ganyan. Pero this one, alam mong may makeup ka, hindi siya sobrang lightweight, pero hindi rin siya sobrang heavy sa feeling na. And yung third is, hindi siya nagkikake. Kahit yun nga, kahit full coverage siya, hindi siya nag-cake sa face ko. So, ayan, sobrang smooth pa rin ng face ko, hindi siya nagbuo-buo. Yung isa pang pros is, hindi siya nag-settle sa smile lines ko, which is, talaga, yun yung lagi kong na-experience sa mga foundations, kahit anong foundation yan. Nagsisettle talaga sila sa smile lines ko, and hindi niya na-emphasize yung pores ko. So, okay na okay yun. Ito foundation na to, okay siya for the first 2 to 3 hours, ganon. Hindi ka talaga magpo-produce ng oil. Though magpo-produce ka ng oil, pero hindi siya pangit tignan. Maganda pa rin siya tignan. Parang healthy lang yung skin. And, maganda siya kasi waterproof daw, hindi ko pa natetest yun. And may SPF 30 daw siya. Okay to kapag ginamit mo for
daytime. Pero sabi kasi dito, Dermacol Film Studio daw. So, siguro parang HD foundation siya, ganon. Kasi kung pang film studio, dapat maganda siya sa camera. Though maganda siya sa camera ngayon, tinitingnan ko parang flawless niya. Tignan. And nakalimutan ko sabihin, ayan, meron pa pala akong blush and bronzer and highlight. So, dumikit talaga yung product sa foundation. Kung for filming siya, tas may SPF 30 siya, parang ang weird kasi usually pag may SPF ang isang foundation, nagfa-flashback siya sa flash photography. So, i-try natin ngayon. Gagamitin ko na lang yung iPhone ko. Tapos lalagyan natin ng flash. Okay naman siya, pero parang ang puti ng face ko. Diba? Pero sa personal, parang pantay na siya sa body ko eh. So, ngayon, sa cons naman tayo. So, the first one is, yun nga, hindi siya okay for oily skin. Siguro, pwede mo pa rin siya magamit, pero kailangan mo lang talaga laging mag-retouch, mag-blot. And the second na hindi ko nagustuhan is nag-oxidize siya. Hindi ko alam kung sa skin ko ba yon kasi ito naman tong review na to is may experience talaga. So, kapag ganito yung nangyari sa akin, hindi naman ibig sabihin ganun din mangyari sa inyo, ganyan. So, ako kasi acidic ako. Most of the foundations na ginagamit ko is nag-oxidize talaga. So, lagi kong kinukuha na shade is one shade lighter kaysa sa shade ko talaga. Itong kanina, parang okay naman siya sa shade ko, pero nung medyo tumatagal-tagal na, parang nag-dark siya ng bongga sa skin ko. Hindi lang halata sa camera, pero sa personal, yun yung nakita ko. And medyo nag-orange siya. Tapos yung third na na-experience ko, ayun, medyo pricey ko siya nabili dahil sa Lazada ko siya binili. 1,499. And isa pang hindi maganda is hindi siya nabibili sa malls, which is parang inconvenient para sa ibang tao kasi yung iba gusto nila nakita talaga nila sa personal yung product, natitest nila yung shades, ganyan. And para sa iba naman, mas convenient kapag nabibili sa online para hindi na nila kailangan umalis sa bahay. So, pero ako actually, lalo na pag foundations, mas gusto ko talagang nabibili ko siya sa mall or somewhere. Basta kailangan personal ko siyang bilhin para tama yung shades, mas-watch ko. And yung last for the cons is, ayun, hindi mo alam kung original or fake ba yung binibili mo. Kasi usually, pag sa malls, alam mong 100% authentic talaga yung binibenta nila doon. Hindi sila pwede magbenta ng fake. So, kapag online mo binili, risky talaga. Hindi mo alam kung authentic ba. Kasi pwede nilang i-claim na authentic yon pero hindi naman. Ayun, isa yun sa mga con para sa akin. Kasi ngayon talaga napapaisip ako kung authentic ba talaga to. Pero di na natin maiiwasan yun ngayon kasi, di ba, ayun, nakakalat na yung mga fake makeup dito sa Pilipinas. So, and isa pa pala kanina, di ba, sabi ko parang nangangati yung face ko. Ngayon, parang nangangati pa rin siya, pero nag-lessen naman na siya. So, ako, gagamitin ko talaga tong foundation na to if kailangan ko talaga ng coverage kapag may pupunta na akong event. Actually, pwede mo rin siyang gamitin as concealer, I think. Or pang spot conceal, ganyan. Kaya, ayun, yun lang yung masasabi ko. So, sana nakatulong sa inyo itong review na to. And, kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and also subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, ayun lang. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye!